Good evening once again. Good evening po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga sumusubaybay, ang ating pong mga bisita ngayong gabi. Salamat po sa pribilehyo dahil tayo po muli ay nabigyan ng pagkakataon to speak in this pulpit na makapagpahayag ng banal na salita ng Diyos. Baka ito na yung tamang panahon, tamang oras, tamang araw, makakapakinig sila ng salita ng Diyos na itinakda ng ating Panginoon para sila po ay mabahagian. Amen? Tayo po ay magbabasa ng ating pong text in the book of Luke, chapter 23, verse 39 hanggang 41. Reading now, the Bible says in Luke chapter 23, verse 39, "And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. And verse 40, but the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, saying, Thou art in the same condemnation. And verse 41, and we indeed justly, for we received due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. And verse 42, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord, sa araw na ito na inalaw mo, Panginoon, upang makapagpahayag muli kami, Panginoon, ng iyong banal na salita. Thank you for allowing me, Panginoon, na maging instrumento ng pagpapala, Panginoon, through your word. Ganun din po, Lord, sa mga gagawin po namin sa maghapon na ito, Panginoon. Kayo po, Lord, ang madakila, Lord, sa gawain na ito. At ganun din po, God, any sins, any unconfessed sins, Lord, na amin pong mga nakumit na hindi nakapagbigay ng kapurihan sa iyong pangalan, Lord. We are humbling ourselves. Forgive us and cleanse us, Panginoon, ng inyong banal na dugo na aming tagapagligtas upang kami po ay maging karapat-dapat na maging humingi ng pagpapala, Panginoon. And Lord, bless the message, bless all the your servant, Panginoon. Enable me, Panginoon, na ikaw lamang po ang siyang maitaas sa lahat po ng aming mga gagawin sa pong ito, Lord. At pagpalain niyo po maging ang aming mga media team, maging ang kanila pong mga instrument, mga gadgets na ginagamit, Panginoon, maging ang aming mga bisita. May you give them the understanding, Lord, upang maunawaan po nila yung mensahe sa gabing ito and touch their hearts, O Lord. If there's any na nangangailangan po, Panginoon, ng salvation sa gabing ito, Lord, touch their hearts, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kaliwanagan na maunawaan, Panginoon, yung mensahe. At pinupuri ka namin, dinadakila, tayong sa pangalan ni Kristo Jesus, ang Panginoon, tagapagligtas. Amen. Okay, magandang gabi muli sa inyong lahat. Ako po si Brother Hermie de la Cruz at ako po ang inyong naging speaker ngayong hapon na ito. At bear with me dahil tayo po ay mag-aaral ng isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. And tonight ay napakinggan na po natin yung ating text at ay napakinggan po natin ito pong napili nating text ay ito po yung mga dalawang malefactors na nakapako sa krus, no? And to give you the title of the message for tonight is the cruciality of today's decision, no? Yung decision po natin, no, sa araw na ito ay very crucial. Sa ating po mga bisita ngayong gabi, kung kayo po ay naka-tuned in na, yung papag-usapan po natin ngayong gabi ay the cruciality of today's decision. Bakit? Meron pong ditong sa dalawang nakapako sa krus dito, isa dito ang may nagdesisyon, no, ng pinaka-crucial na desisyon sa buhay niya na nagawa niya itong ibigay yung kanyang pananampalataya at the very last minute of his life ay ginawa niya itong desisyon na ito. Amen. At itong malefactors na ito, dalawa po sila at yung isa po ay nagsabing kung ikaw ay talagang Diyos, sabi ng verse 39, kung ikaw ay Diyos, no? If thou be Christ, save thyself, no? Sabi niya, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili mo at iligtas mo kami.
Yun po ang sinabi niya. At isang kabila namang malefactors, at sabi niya, nirebuke niya. Sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? No? Na nakakasama natin nakapako dyan, pero wala siyang kasalanang ginawa. Amen? Walang kasalanang ginawa, samantalang tayong dalawa nakapako sa cross, pero may ginawa tayo. Sabi ng Verse 41, and we indeed justly, ginawa natin ito yung kasalanan natin, ginawa natin. For we receive the due reward. Kaya nararapat lang sa atin to na nakapako sa krus dahil tayo ang may gawa nito. Amen. Sa makatuwid, siya po ay tinanggap niya na siya po ay makasalanan. No? Kaya nga sabi niya kay Kristo, sabi niya, but this man hath nothing done amiss. Walang ginawa itong kasalanan, pero kasama nating nakapako sa krus. Amen. And he said unto the Lord, nung sinabi niya sa ating Panginoong Hesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. At yun po yung kanyang desisyon na ginawa. At the very last minute, malapit na po silang malagutan ng hininga dahil nakapako sa krus. Ilang minuto na lang, o ilang segundo na lang, o ilang oras na lang yung kanilang iniintay. Pero ginawa niya po yung desisyon na ito para magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. No? Sabi niya, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Napaka-crucial na desisyon ito, mga kapatid, mga kaibigan, mga bisita po namin. Kung tayo po ay naunawaan po natin na pwede palang tiyakin at very last minute, bakit pa natin hihintayin yung last minute ng ating buhay bago natin tiyakin yung kaligtasan natin? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon dito ay urgent, no? And Jesus said unto them, verily, verily, I said unto thee, no? Today, thou shalt be with me in paradise. Amen? Yun po yung sinagot ng ating Panginoon. Kaya nga, very crucial yung desisyon ng isang malefactors na to. Ano bang ibig sabihin ng crucial? Ito po ay involving an extremely important decision or result. Very critical, no? Kailangan po yung importanteng desisyon mo sa buhay na magkakaroon ka po ng talagang desisyon mo na hindi mo ito pagsisisihan balang araw, no? Nagdesisyon po itong tinatawag na malefactors na to na tinatawag na life and death, literally speaking, no? Nagdesisyon po siya ng pinaka-critical or crucial decision. Yung decision na kung saan hindi niya pagsisisihan. Amen? So, he came to a point that he needs to decide for his life. No? Yung araw na yon na nakapako sila sa krus, na nag-decide po siya. Yung araw na yon, nagdesisyon siya na paniniwalaan at sasampalatayanan ng ating Panginoon. No? Kahit maging tayo rin, mga kaibigan, mga kapatid po natin sa pananampalataya, if you made your wrong decision, no? If you will make a wrong decision, you will suffer. Or you will regret someday. But if you made a right decision today, hindi mo pagsisisihan na ibinigay mo yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. No? And you will enjoy the reward of being faithful. Amen? No? Kung hindi mo pananampalatayanan, saan po pupulutin ang ating kaluluwa? The Bible says, lahat po ng mga makasalanan at lahat po ng mga nag-reject kay Kristo, ito po yung mga pupuntahan. Sinabi po yan ng Revelations 21 verse 8. No? Sabi po ng Revelations 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstones, which is the second death. No? Dito po pupulutin ang kaluluwa ng mga hindi po nananampalataya at nag-reject sa ating Panginoon Jesucristo, no, bilang kanilang Panginoon, no? Kawawa naman yung ating mga mahal sa buhay kung hindi natin masisiran. Dito po ang kanilang patutunguhan, no? Kaya nga bahagian po natin, i-share po natin yung salita ng Diyos. Amen.
So, ito po yung nagpapatunay, mga bisita po namin na naka-tuned in dyan. This is the Bible verse that speaks about the real, no? Ito po yung katotohanan na destination or real destination of every unbeliever and all the sinners like you and me, no? Kaya ito po yung patutunguhan ng mga makasalanan katulad mo at katulad ko. Amen? And pwede mo pala nating mabago, pwede palang mabago yung desisyon, yung destination kung magdidesisyon ka ngayong araw na to. Amen? So, the one malefactors made his critical decision right at the last minute of his life. Yung pinaka konting-konti na lang na nalalabi sa kanyang buhay, nagdesisyon siya. That on that day, no, yung araw na yon, he received an urgent response na nanggagaling sa Panginoon at the same day. At ang sagot ng ating Panginoon, He will be with him in paradise. At yun ang nakuha niyang sagot sa ating Panginoon na today, thou shall be with me in paradise. Amen? Yun yung kasagutan na nakuha niya na nanggagaling sa Panginoon. So, he is now enjoying his life with the Lord. Amen? Yun yung napaka-magandang natanggap ng isang mananampalataya, nanampalataya sa kay Kristo na tanggapin yung regalo ng Panginoon na magpupunta sa buhay na walang hanggan. Amen? What if, no? What if he delayed his decision? No? What if kung pinatagal pa niya yung desisyon at nalagutan niya siya ng buhay na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na makausap yung Panginoong Hesukristo, no? So, my dear brethren, visitors, huwag mo pong ipagpaliban yung magagawa mo sa araw na ito. Kung kaya mong gawin ito, do it now. Do it today. No? Do it right this at the moment. Mamaya may mga katanungan po tayo. No? Kasi kung hindi natin gagawin ngayon, malay natin, hindi natin hawak yung bukas. Kasi sabi ng Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow. For thou knowest not that what a day may bring forth. Hindi natin alam, mga kaibigan, mga bisita po namin, bukas ang mangyayari. No? Hindi na natin alam kung gising pa tayo. Kaya nga, what if kung dinelay niya yung kanyang decision? And what if, no? What if he remained prideful, no? Kung nag-remain siya na nagmatigas yung kanyang desisyon, no? Papaano na lang, no? Kaya nga masama yung ating mga puso natin na matitigas yung ating puso, no? Kaya nga yung ma-pride, no? Alisin na natin yung ating pride sa ating sarili. Walang madudulot itong maganda sa ating katawan. Kaya nga yung pride, sabi ng Biblia sa Proverbs 16 verse 18, pride goeth before destruction, no? Kaya nga walang maidudulot na mabuti yung pagiging pride. Fried rice pwede, pero prideful, alisin na natin kasi walang maidudulot na mabuti yan at saka distraction ang ating patutunguhan. Amen? So, what if, no? What if he tinatawag na delayed yung kanyang decision, and what if he remained prideful? At what if he hardened his heart, no? Pinatigas niya yung puso niya, no? What if nagmatigas siya yung puso niya na katulad nung kabila na kung ikaw din ay Diyos, kung nagsama sila na parehas ang kanilang desisyon na pinatigas nila yung puso nila. No? Alam niyo, pag katulad ng ginawa ni Pharaoh na binigyan na siya ng 10 plagues at alam niya na yung kapangyarihan ng ating Panginoon, na yung kapangyarihan niya na pwede niyang patigilin yung plagues at pwede niyang i-extend yung mga plagues na yan. Pero nanatiling tumigas ang puso ni Pharaoh. Kaya nga, sabi ng Exodus 8:15, but when Pharaoh saw that there was despite, he hardened his heart. No? Huwag nating gawin katulad ni Pharaoh yung ating pong puso, na patigasin natin yung ating puso na hindi natin tanggapin yung ating Panginoong Hesukristo. No? What if, no? What if hindi siya nagdesisyon ng katulad ng ginawa ng mga taong ito? Amen. Kaya nga
critical, very crucial yung decision mo sa araw na to, mga bisita po namin. Now, therefore, your decision today is very important. And it is, kung ano man yung magagawa mo sa araw na to, mga kaibigan namin, mga bisita, kung ano po yung magagawa mo sa araw na to na desisyon, gawin mo po ngayon. Amen? Do it now with sincerity. Bakit? Regret will come right after, hindi before, no? Yung pagsisisi ay walang nauunang magsisi muna bago magdesisyon, no? Nagdesisyon ka muna tapos magsisisi ka sa bandang huli dahil yung decision mong ginamit ay napaka hindi naging tugma doon sa dapat na desisyonan. Amen. So, yung magagawa mo ngayon, kapatid, sinasabi ko kanina, kung ano pa yung mga gagawa mo ngayon, gawin mo na ngayon. Kasi nasa huli yung pagsisisi. Yun po yung laging sinasabi, no? Kung may naririnig po kayo na mag-share or nag-share ng gospel, please lang, mga kaibigan, mga bisita po namin, makinig po kayo because today is very crucial. No? Don't let the day pass without having your decision today, your right decision today. Bakit sinabing right? Kasi may mga maling decision po tayong ginagawa. No? Kasi yung alamin po natin yung tamang desisyon, no? Malay natin yung desisyon natin katulad nung nasa kabila, nananatiling tumigas yung kanyang puso, hindi niya kinilala yung Panginoon bagkus minak niya kung ikaw ay Diyos, no? Kung ikaw ay talagang Diyos, bumaba ka diyan, no? But yung ginawa niyang desisyon is, Lord, remember me. Remember me, no? Sabi niya. So at the end of this message, you will be asked a series of questions na makakapag-decide sa inyong sarili kung ano po yung magiging desisyon nyo sa araw na to. Amen? The cruciality of decision, today's decision, and mayroon po tayong tatlong pag-uusapan, at ito po ang ating pag-uusapan. There are 3 incredible things will happen when you decide today. Amen? Point number 1, the change life. No? The change life. Look at verse 42 sa Luke chapter 23 verse 42. The Bible says, and he said unto Jesus, Lord, remember me. No? Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Alalahanin mo ako. So, ibig pong sabihin, nagbigay po siya ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo because he called him Lord. No? Kapag tinatawag natin yung ating Panginoon at kinilala natin na tagapagligtas, mababago po yung ating buhay, mababago po yung ating katayuan because we are a sinners na nagpapakumbaba, tinatanggap natin yung ating Panginoon bilang tagapagligtas, no? Ano po yung dahilan bakit niya nagkaroon ng panibagong buhay? Amen. No? Because of his faith and repentance, because siya po ay kinilala niya na siya ay makasalanan at tinanggap niya po si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kinilala niya. Tinawag pa nga niyang, Lord, remember me. No? Kasi his recognition to Jesus Christ as Lord had changed everything, no, in his life. No? Alam niyo po ba na one thing that assured Jesus is that at the very moment dadalhin niya sa kingdom ng ating Panginoon. At yun po yung sagot ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, thou shall be with me in paradise. Amen? Napakagandang sagot nagmumula sa ating Panginoon. No? Amen? That the moment you accepted the Lord Jesus Christ, your life will immediately change. No? You will have a transformed life. Amen? Mga kaibigan, mga kapatid, mga bisita po namin, kung kayo po ay nakikinig, no, wag niyo pong alisin, wag niyo pong baguhin yung inyong channel dahil tayo po ay very crucial yung ating mapapakinggan, no? Your decision today is very crucial, no? Napaka matindi yung inyong pong didesisyonan mamaya because the Bible says, no, kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay magiging bago, no? We have a changed life, transformed life. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature.
Old things are passed away, and behold, all things are become new. Amen? So, when you will entrust your life with God, He will immediately change your life from miserable life into an everlasting life. Amen? Napakaganda yung regalo ng ating Panginoon kapag tayo po ay nagtiwala, ibinigay natin yung buong pusong pagtitiwala at tinanggap natin na may pagpapakumbaba ang ating Panginoong Hesukristo. Our miserable life become meaningful life with an everlasting life. Amen? So, the promise of a changed life is that when a person really accept the Lord Jesus Christ, yung talagang totoong tinanggap ng buong puso with a genuine repentance, no? He will truly forgiven by God. Amen? Patatawarin ka po katulad po ng ginawa ng iyang isang malefactor na to na nagdesisyong tanggapin si Kristo at nagrepent ng kanyang kasalanan, no? Siya po ay pinagbigyan at forgive ng ating Panginoon, no? Sana, no? Nag-trust ka na lang noon mahabang panahon, no? Marami na kasing nasayang na dapat na nag-i-enjoy ka na ng inyong pananampalataya, nag-i-enjoy ka na ng pagiging Kristiyano mo, no? Kung noon pa sana ginawa mo na to, nag-enjoy ka na noon pa. But some, katulad ng isang malefactor na to, na last minute of their lives, they came to know Jesus. Pero hindi pa huli ang lahat. At mga bisita po namin, mga kaibigan, huwag na nating hintayin yung very last minute or last moment in our lives bago tayo magdesisyon. Baka hindi tayo abutin ng katulad ng ginawa ng isang malefactors. Huwag natin gayahin na huling minuto na lang bago natin tayo magdesisyon, no? Baka hindi nga umabot dun sa isang minuto, baka lagutan na tayo, hindi pa natin tinatanggap si Kristo, no? Kaya nga, bakit natin kailangang tanggapin na magdesisyon na ngayon din? Because marami tayong mga kaibigan na hindi pa tinatanggap yung ating Panginoong Hesukristo, no? Bakit? Maaring hindi pa sila nababahagian, maaring hindi pa sila nakakapakinig, or maaring hindi pa naabot ang kanilang mga lugar ng mensahe ng gospel, no? Kaya nga, katulad po ng mga kaibigan po natin dyan na hindi pa nakakapakinig at naabot, maaring they haven't heard the Lord Jesus Christ, kaya hindi pa nila tinatanggap ang ating Panginoong Jesus. Maaring sila po ay mayroon pong religious pride, kaya hindi po nila tinatanggap yung ating Panginoon, at kaya po baka hindi po nila tinatanggap yung ating Panginoon because they are wealthy, na kung saan hindi na nila kailangan yung pagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga hindi dinidisregard nila yung Panginoon because they don't need them, no? Hindi nila kailangan kasi meron na sila. Amen? So kaya kailangan po ng may nangangaral, nagpipreach about repentance, na katulad po ni John the Baptist who boldly preached the Word of God, yung repentance, no? Kaya nga sabi ni John the Baptist nung nagpipreach siya, no? Kaya nga matindi yung kanya pong preaching, kung maririnig nyo pa yung mga preaching ni John the Baptist nung araw, matitindi pa sa mga preaching na napapakinggan natin sa ngayon. Kaya nga, yung preaching na baptism of repentance for the remissions of sins in Luke chapter 3 verse 3, yung repentance, no, that for the remissions of sins. Amen. Kaya nga kung tayo po ay magre-repent or magsisisi ng kasalanan at tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, ay ito pong desisyon na to ay magkakaroon po kayo ng panibagong buhay. Kapag ginawa nyo po sa araw na to yung desisyon na yan, no, na tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, you have your change, your life will be changed. Amen? Kaya nga, kapag ginawa mo to, if you admitted that you are a sinner before the Lord, no, ikaw ay patatawarin ng ating Panginoon. Yung
yung ginawa mong kasalanan simula nung ikay naging barumbado, naging basagulero, gumawa ka ng kung ano-anong kasalanan, kakalimutan ng ating Panginoon yan. God can forgive any kind of sins as long as you are sincere and feel sorry about your wrong actions. Kaya nga po, kapag lilapit mo sa ating Panginoon lahat ng mga kasalanan at pagsisihan, lahat ng ginawa natin, matuwid po ang Panginoon upang patawarin po tayo sa lahat po ng ating kasalanan. God can forgive you, and kung ikaw ay totoong kinikilala mo na ikaw ay makasalanan, katulad ng isang malefactors na inaccept niya, no, na tayo makasalanan. Sabi niya, nararapat sa atin ito because tayo ay ginawa natin yung kasalanan. That's the acceptance of your of sin, no, na ginawa ng isang malefactors. So I believe this man, yung thief on the cross, admitted this sin, kaya siya ay napatawad ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi ng Luke 41, and we justly, no, for we received the due reward of our deeds, no. Kaya nga yung pagtanggap, sincere na pagtanggap mo na ikaw ay makasalanan, no, kinikilala ng Diyos yung iyong totoong genuine repentance kung ikaw talaga ay totoong nagre-repent sa iyong kasalanan, no? This is a clear statement of his confession, no? Admission of his sin, no? Inadmit niya na siya makasalanan because alam nyo, kung katulad nung isang nasa kabilang malefactors na dinenay niya yung ating Panginoon, when you continue to deny your sin, God will never grant or pardon those who are self-righteous, no? Hindi niya nagugustuhan yung mga nagiging self-righteous na katulad ng mga nakapako sa krus sa kabila, no? Sabi niya, kung ikaw ay talagang Diyos, no, minak pa niya yung ating Panginoon. Kaya nga, if you are self-righteous, no, wala po kayong pagsisisi sa kanilang mga sarili, no? Those who are self-righteous, who live life without any single mistakes or done in their lives, sila po yung mga nagsasabing wala silang ginawagawang kasalanan, wala silang nagawang kasalanan sa buhay nila. They are self-righteous, no? Kaya nga, if you continue to deny the Lord Jesus Christ and deny your sin, hindi po tayo makakarating sa ating patutunguhan, no? Yung pinangako ng ating Panginoon. Katulad ng isang malefactors, he will never experience a changed life because of his unrepentant heart and refusal, or he refused to accept the Lord Jesus Christ as his Lord and Savior. Ito yung napakalungkot, no? Dalawa yung nakapako sa krus pero magkaiba yung kanilang destinasyon, no? Amen. And on the other hand, one malefactor who asked the Lord Jesus to remember him in paradise. At yung isa naman ay minak niya, hindi siya nakakamit ng buhay na walang hanggan, no? Kaya nga yung isang sabi niya na kinilala niya yung Panginoon, a request granted because of his acceptance of his sin and declared the Lord Jesus Christ as his personal Lord and Savior. Oh, no? Napakagandang experience. What a changed life. Doon po sa talagang totoong nagre-repent at nag-accept ng kanilang pananampalataya kay Kristo, no? Kaya nga kung ikaw ay magtatanggapin mo yung Panginoon at magde-declare ka ng iyong confession ng iyong kasalanan, sabi ng Panginoon, your sins and iniquities will I remember no more. No? Hindi ipapaalala sa iyo yung kasalanan mo. Sabi ng Biblia, I will remember no more, sabi ng ating Panginoon sa Hebrews chapter 10 verse 17, no? This is the assurance na talagang ikaw ay kung tinatanggap mo yung ating Panginoon sa Kristo, ay ikaw ay magkakaroon at patatawarin ka ng ating Panginoon. Lilinisin at hindi na maaalala yung mga kasalanan na ginawa mo sa harapan ng maraming tao. Pero
kapag ikaw ay talagang totoong nagsisincere ang repentance, you will enjoy the reward and not the consequences. Amen. And I believe that this one malefactor confessed his sins with sincerity. No? The last minute of his life changed completely with his move to entrust his life with the Lord. No? Kaya nga, siya po ay tumawag sa ating Panginoon. He called the Lord Jesus Christ and the answer is immediately. Kaya nga po, pagtatawag po tayo sa Panginoon, He will not ignore us, no? He will answer immediately. Kaya nga yung answer sa isang malefactors is immediate. Thou shall with me today, thou shall with me in paradise, no? Kasi pag sa tao ka humingi ng tulong or tumawag sa Panginoon, laging busy ang phone ng kapitbahay mo or ng kaibigan mo. The phone is busy. The phone cannot be reached. The phone is out of signal. Pero ang Panginoon, ang signal niya ay laging malakas, no? Laging full charge ang ating Panginoon kung kailangan mong tumawag sa Panginoon, no? But when you call on God, the answer is immediately. Thou shall with be in paradise. Amen? Kaya nga, pagka tumatawag tayo sa Panginoon at hinahanap natin yung Panginoon at tayo po ay kumakatok sa Panginoon, hindi tayo paglalakan ng ating Panginoon, kundi bubuksan, sabi ng Biblia sa Matthew chapter 7 verse 7, no? Sabi na, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you, no? Hindi ka pagsasaraduhan ng ating Panginoon kapag ikaw ay kumakatok sa ating Panginoon. Amen. So, God is gracious. No? Amen. Isa sa mga attributes ng ating Panginoon, God is gracious. Because even in the last minute of his life, no, he changed yung kanyang buhay nung isang malefactors from dangerous life, no, to a safest place in heaven. Amen. Ito po yung pinaka-grace ng ating Panginoon because ito po ay papunta na siya sa isang lugar na kung saan kapahamakan, no, biglaan siyang nagbago noong nagdesisyon siya na ibigay yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga, itong desisyon na ito is very crucial, mga kaibigan po namin, mga kapatid, mga bisita po namin. No? Katulad po ng isang malefactors na to na nagdesisyon ng very last minute of his life. No? Kaya nga, there is no other safest place than with God. Kaya nga kung when the Lord promised that you will be in paradise, hindi po ito kasinungalingan, no? Nung nagsabi ang Panginoon doon sa isang malefactor is not lie. Because He promised that ever since the world began. Amen? In Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life which God cannot lie, promised before the world began. Ibinigay na po niya yan bago pa lang simulan ang lahat ng ating Panginoon. Eternal life also is a reward to those who keep their faith in God and accept the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. No? This theft on the cross immediately changed his life and be with the Lord instantly, immediately. No? Nung siya ay nagdesisyon. No? His realization while on the cross is that there's nothing wrong. Walang mangyayari, wala namang mawawala kung ako'y mananampalataya sa Panginoon. Yun yung realization niya. Wala namang mawawala sa akin kung ibibigay ko yung pananampalataya ko kay Kristo. Kung magsisisi ako ng kasalanan, wala namang mawawala sa akin. But may malaki ang mangyayari sa akin kung hindi ko pagtitiwalaan. Amen? Yun yung realization ng isang malefactor na to. Kaya nga ibinigay niya yung tiwala niya at buong pusong tiwala niya sa Panginoon, no? His greatest regret if he deny, no? Kung siya ay nag-deny sa ating Panginoon, yung araw na yon, yun yung greatest regret niya na hindi niya makakamtan yung paradise na pinangako ng ating Panginoon, no? It will never be a happy ending. Hindi magiging happy ending yung kanyang buhay. Magiging katulad siya nung nasa kabilang theft o malefactor, no? But praise God, the theft was saved with a happy and ending life in heaven. Praise God, no? Na sana marami pang katulad
nung theft on the cross na nag-declare ng kanyang pananampalataya, yung realization, no? Yung realization po natin ngayon, yung araw na to, na meron palang binigay na tagapagligtas. Kung hindi ka pa naniniwala, kaibigan, kabisita po namin sa araw na to, kung hindi ka po naniniwala, now, katulad po ng isang malefactor na to, na ibinigay niya yung pagtitiwala niya at the very last minute. Ngayon, ikaw ay hindi ka pa nakakapako sa cross, mga bisita po namin, mga kaibigan po namin. Malaya ka pang makakapag-desisyon sa ngayon. No? Huwag niyo pong sayangin yung araw na to, yung decision na araw na to. Because today, your decision is very crucial. No? The cruciality of today's decision. No? His life before he accepted the Lord Jesus Christ was in danger. Bago niya tanggapin si Kristo, siya ay papunta sa kapahamakan. No? But the Bible says, if anyone who denies the Lord Jesus Christ, no, he will deny also in heaven. Kaya nga, kung hindi mo i-declare si Kristo ngayon, i-deny ka rin niya sa langit at hindi ka niya kikilalanin. No? Hindi kanya kikilalanin. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 12, no, if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he will deny also. No? I-deny ka ba? Hindi mo siya tinanggap, hindi ka rin niya kilala pagdating ng araw na kung saan magsusulit ka sa Panginoon. Amen? So, don't wait, mga kaibigan po namin, mga bisita. Don't wait for the last minute of your life in order to change your life. You might neglect to accept Him before you die. No? Kaya nga, accept Him now before it's too late. Mga kaibigan po namin, mga bisita, accept Him now before it's too late. No? It is a right decision made, no? Yung nung ginawa nung theft on the cross. It is His right decision made by the theft on the cross to accept the Lord Jesus Christ. Because if he delayed his decision, it will be another story. Ibang istorya po kung hindi niya tinanggap yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, kung magdi-decide ka ngayon, mababago po yung buhay mo. You have a changed life. And point number 2, hindi lamang po changed life yung inyong makakamtan kapag tinanggap nyo ang ating Panginoon. You have the change of location. Amen? In verse chapter 43, Luke chapter 23, verse 43, the Bible says, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, thou shalt be with me in paradise. The location is in paradise. No? Dati yung papuntahan mo is in danger, is in hell, now in paradise. A change of location. Amen? A change of location. In response to the theft request to remember him in his kingdom, Jesus answered to him, thou shalt be with me in paradise. Napakagandang response ng ating Panginoon because noong nakapako siya sa krus at tinanggap niya si Kristo, doon siya binigyan ng panibagong location. Thou shalt with me in paradise. Dahil dati, nasa bingit na siya ng kamatayan, papunta na sila ng impyerno, but the Lord gave him the assurance of bringing him in paradise. Amen? Kaya nga, sila po ay nasintensyahan na. The two malefactors were sentenced to crucified on the cross for their sins. But one of them admitted his sins and came to know the Lord Jesus Christ, and it immediately changed his life and his location. Amen? And not only his location in the future destination. At ito po yung patutunguhan dapat niya, yung future destination niya is going to hell, and now his location is in paradise. Amen. What a promise ng ating Panginoon. Amen. By the way, paradise is a place of glorified saints. Glorified saints, no? Yung mga lahat ng nanampalataya na lahat nagput ng faith sa ating Panginoong Hesukristo, we have doon po papunta ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga po, it is a place of glorified saints. And it is called heaven is called paradise also. Amen. And this paradise that Apostle Paul speaks about,
no? Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul na where God abodes, no? Ito po yung third heaven. Amen. Sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 2, no? So, I knew a man in Christ above 14 years ago, no, whether in the body I cannot tell or whether out of the body I cannot tell. God knew it, know it. Such one caught up in the third heaven. May third heaven pala, no? Sabi ng verse 3, and I knew such a man, whether in the body, out of the body, I cannot tell. God knew it. How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. Ito po pala yung third heaven, no? Na kung saan nakaabode yung ating Panginoon, no? At ibig pong sabihin, pag may third heaven, may first heaven, and may second heaven. Ano po yung first heaven? It is, ito po yung mga nakikita natin sa, may mga ulap, may mga lumilipad na ibon dyan sa langit. No? And the second heaven, where the stars and galaxies na hindi na natin naaabot, na telescope na po yung makakaabot. And the third heaven, ito po yung where God abodes. Kaya nga po, yun yung ini-speak na ng atin ni Apostle Paul na the third heaven. Kung pala doon nakatira ang ating Panginoon at doon tayo papunta kapag tayo po ay nananatiling nananampalataya sa ating Panginoon. No? And this is the new location of the thief on the cross who came to repent and recognize the Lord Jesus Christ as his personal Lord and Savior. No? Two people, no, two persons, both sides of the Lord Jesus Christ, no, has a different location. Yung isa papunta sa heaven or paradise at yung isa naman papunta sa impyerno, because dalawa lang yung destinasyon na ibinigay ng ating Panginoon. It's either heaven or hell, no? Kaya nga dalawang destinasyon, dalawang location yung kanilang makikita dito. No? Dalawa ang kanilang destinasyon, yung patutunguhan ng dalawang magkabilang panig. So, hell is described in the Bible. No? Totoo yung ating pong sinasabing impyerno ng ating Biblia. Because in Luke chapter 16 verse 23, mayroon pong nung sinabi ng Biblia that in hell, he lift up his eyes and being torments. And see it Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So, noong minulat ni Lazarus yung kanyang mga mata, ay nasa impyerno na at doon may torment, nagkakaroon ng torment. No? So, hell is an eternal place of torment. Amen? Scripture says it's place of unquenchable fire. Hindi namamatay na mga apoy. No, there's no rest in hell. It is a place where you will feel guilt and condemnation for eternity. No, walang hanggan din po pala yon, and there will be nothing to remove it. No, it is a place of darkness, eternal suffering, a place of constant crying. No, screaming, gnashing of teeth. At isa pa, there's no sleep or there's no rest in hell. Wala pong kapahingaan. Kung iniisip nyo po na makakapagpahinga po kayo, lahat po doon ay puro pagpapakasakit. Hindi nyo po na naisin at huwag nyo na pong naising pumunta pa doon. No? At mas nakakatakot po mga kaibigan po namin, mga bisita po namin, that the most people one day find themselves in hell. Kung one of these days, imumulat mo na lang yung iyong mga mata, na nasa impyerno pa na. Wag naman sana. Amen? Wag naman sana. Nang katulad ni Lazarus na nung iminulat niya yung kanyang mata, na nasa impyerno na pala siya. At doon, hindi ka na makakapag-request. No? Hindi na siya nakapag-request kasi gusto pa niya mag-request na dampian ng malamig na tubig yung kanyang dila. Pero hindi na pwede. Wala ka nang magagawa. No? It's too late. Kung magdedesisyon ka mamaya or later, magdesisyon ka na po ngayon because it will never too late, mga kaibigan, kung magdedesisyon ka po ngayon. No? Mga kapatid po namin. No? And this is the location that you will hate to find yourself.
it will be changed if you will believe and accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kaya kaibigan, mga kapatid po namin, there's still a chance to change your future location in heaven if you will decide today or now. Amen? Kaya nga, yung pong tinatawag na wala pong makakarating sa patutunguhan kung hindi nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At wala pong ibinigay na pangalan kung saan kanino tayo matitiyak yung kaligtasan natin. There's no other name that save, none other name that the Lord Jesus Christ is the name. Jesus Christ is the name. No? Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among them whereby must be saved. Kanino pong pangalan ang binigay na yan? The Lord Jesus Christ. At there's no other way of salvation. Amen? There's no other way of salvation that the Lord gave. No? The Lord gave, sabi ng Biblia, sabi ng John chapter 14 verse 6, and Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man can come it unto the Father but by me. Amen? Wala pong makakapagpunta sa kaharian ng langit kung hindi kay Kristo lamang. At wala pong ibang binigay na regalo. There's no other gift of salvation, none other than His only begotten Son. No? The Bible says in Ephesians chapter 2, verse 8, the Bible says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. No? The gift of God, regalo ng ating Panginoon sa biyaya lamang niya. Amen? Ayon sa iyong pananampalataya. No? Niregalo ng Diyos yung kanyang bugtong na anak because of His love for us. Ayon yan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. He gave, binigay ng ating Panginoon regalo. No? Ito pa, yung Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us the child is born. No, binigay, ipinanganak upang ang ating tagapagligtas ay makasama natin at pasampalatayanan natin. Amen. So that is why this man was saved because of his faith in the Lord Jesus Christ. He received Jesus Christ as his Lord, personal Lord and Savior. Dapat ganon din po tayo, mga kaibigan namin, mga bisita po namin. We have to place our faith dahil siya lamang yung binigay ng ating Panginoon para sa tayo ay maligtas. The name of Jesus, the way of salvation is Jesus, and the gift of salvation is Jesus. Amen? Siya po yung binigay upang tayo po ay maligtas. No? Kaya nga po, yung isang malefactors na to is now enjoying his new location. No? He received at the very moment of his confession. No more pain, no more tears, no more insecurities, at lalong-lalo na, wala na pong sa langit, wala na pong mga utang, no more credits. No? Kaya nga po, doon po natin idalhin yung ating pong pananampalataya, mga bisita po namin, no? At mga kaibigan. No? At hindi lamang po yan yung mababago at the moment you accepted the Lord Jesus Christ. No? Hindi lamang yung buhay mo, hindi lamang yung location mo. No? And we come to the third point, the comfort of the Lord. Amen? The comfort of the Lord. Sabi ng Biblia sa verse 43 ng Luke chapter 23, and Jesus said unto him, verily, verily, I say unto thee, today thou shalt be with me. No? Thou shalt be with me. Makakasama mo ako, sabi ng ating Panginoon. Thou shalt be with me. The comfort, no? The comfort of the Lord is to be with me, to be with the Lord. One day, to be with the Lord, kung ikaw ay talagang nananampalataya, ngayon kasama mo ang Panginoon. No? The Comforter is one of the God's attributes. No? He is the Comforter. No? That the Holy Ghost will give unto us. No? Yung the comfort na binibigay ng ating Panginoon. Amen? So this man's life been miserable all the days of his life. No? We don't know how long he has been in prison and is yung kanyang kasalanan na ginagawa, kung gaano katagal ng kanyang kasalanan na ginagawa. But the great comfort on the theft on the cross is that the Lord is with him forevermore. Amen? Forever.
The promise of God to give us an everlasting life to those who will trust Him. No? Sa lahat ng mga mananampalataya at tatanggap sa ating Panginoon, pinangako ito, thou shall be with me. No? Yung makakasama mo yung Panginoon one day. What a great promise ng ating Panginoon. Thou shall with me. Amen. When the Lord says, thou shall be with me, it is true and it is says in the Bible that hindi po ito kasinungalingan at ito isinulat. No? Sabi ng John chapter 14 verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come and again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ibig sabihin, kung saan siya, nandoon ang Panginoon, nandoon din po tayo. Thou shall be with me. Thou shall with me. Kaya nga, hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya ngayon, makakasama natin po pala ang Panginoon. No? Kaya nga sabi ng John chapter 14 verse 2, in my Father's house there are many mansions. If were not so, I would have told you, I will go prepare a place for you. Ibig sabihin, hindi pala kasinungalingan ang sinasabi ng Panginoon na kung ikaw ay nananampalataya ngayon, makakasama mo pala ang ating Panginoon doon sa langit. Amen? What a great comfort that Jesus will personally receives us in heaven kapag tayo ay appointment na natin. Amen? Aren't you glad, mga kaibigan po natin, mga bisita, that you will be with the Lord forever? Kung ikaw ay mananampalataya ngayon, no? You will no longer be a stranger, no? Together with all the believers who died in their yung magkakaparehas na pananampalataya. Lahat ng mga namatay na magkakaparehas na pananampalataya sa Diyos ay makikita mo and makakasama mo. You will never be as strangers in heaven. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 18, for through Him we both access by one Spirit unto the Father. Now therefore, ye are no more strangers. Amen. Hindi ka na daw estranghero or wala ka ng permeso de soggiorno sa langit. And no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Amen. So kaya nga mga kaibigan, mga bisita po namin, the great comfort of every believers is when the appointed time comes, we will be with the Lord Jesus forevermore. Amen. What a great comfort. Our true citizenship is in heaven. Salamat po sa pakikinig ninyo at today, your decision is crucial. No? The cruciality of decisions, today's decision. No? Yung tatlong napag-aralan po natin that there are three incredible decision, you will make decision. So ate pong mga bisita, to our visitors tonight, it is not yet too late to change your decision. No? Your decision today is crucial. Mahalaga ang gagawin mong desisyon sa araw na ito, mga bisita po namin. No, if you want to change life, or if you want to change location, or if you want the Lord's comfort, no, there are two things you will need to decide today kung tutuparin mo or gagawin mo yung desisyon na araw na to. No? The two important things you will need to do in order to have a transformed life is that, number one, this is to accept the Lord Jesus Christ. Kung tatanggapin mo po ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at katulad din po ng ginawa ng isang malefactors, he accepted the Lord Jesus Christ and he accepted also that he is a sinner before the Lord. No? Just like the thief on the cross na tinanggap niya, sabi niya, kaya tayo nakapako sa cross because we have done this, ginawa natin ito. Nararapat lamang sa atin na tayo ay mapako sa krus dahil ginawa natin to. Itong taong ito na nasa gitna, wala siyang kasalanan pero nakapakot kasama natin. Hindi ka ba nahihiya? Sabi niya. So, my dear beloved visitors, my beloved friends and visitors, do not delay. No? Do not delay your decision today. If you are first-time visitors or regular viewers, but you still don't have the assurance of getting in heaven,
When you die today, decide now, before it's too late. Now is the time, mga kaibigan, mga kapatid po namin, mga bisita, because tomorrow is another day. And you will never know kung anong dala po ng bukas. Kung hindi pong buhay pa tayo, kung ano po yung maalay natin, katulad po ni Lazarus na pagmulat ng pangamata niya nasa impyerno na. Wag naman sana. Because sabi ng Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi natin alam, kaibigan, kung bukas may buhay pa tayo o may hininga pa tayo. Samantalay na po natin habang nasa laman pa tayo. Because kapag naghiwalay na yung katawan sa ating kaluluwa, wala na tayong magagawa. Haharapin na natin yung paghuhukom at magsusulit na po tayo sa ating mga ginawa dito sa lupa. Sabi ng Hebrews 9:27, and it is appointed unto men once to die, but after this judgment. No? Wala na pong patumpik-tumpik judgment yung pupuntahan. Bakit pa nating hihintayin yung araw ng kamatayan bago mo malaman yung destination mo? Kung pwede naman palang gawin at tiyakin sa araw na to, mga kaibigan po namin, mga bisita po namin, thou shall be with me in paradise. Yun ang sasagot ng ating Panginoon kung magdidesisyon ka sa araw na to. Amen. Ito ang pinangako ng Diyos. Sino mang tatanggap sa Kanya at magsisisi ng kanyang kasalanan, siya ay maliligtas. Nakakasama niya. Thou shall be with me in paradise. Mga kaibigan po namin, you want to accept the Lord Jesus Christ? No? The question, this is the question. Do you want to accept the Lord Jesus Christ? Do you admit also that you are a sinner before the Lord? Katulad ng isang malefactor na tinanggap niya na siya ay makasalanan. And visitors, if you are still there at sincere ka sa pagtanggap at pag-accept sa ating Panginoon Kristo, please follow this prayer. No? At angkinin mo po yung panalangin na to as if na ikaw po yung nananalangin sa panalangin na to. Let's bow our head, let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa araw na to na niloob mo, na naunawaan ko, na ako po isang makasalanan na walang kakayahan patawarin ang aking kasalanan. Salamat po, God, sa binigay mong buhay na walang hanggan. At salamat sa aming tagapagligtas na Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil siya po yung nagbigay ng kanyang buhay, na ipako sa krus, namatay, nilibing at nabuhay na muli. Salamat sa iyong bugtong na anak, na siya yung paraan ng aming kaligtasan. Pinupuri kita, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. My dear beloved visitors, kung kayo po ay nag-repent at nag-declare at nag-confess ng yung faith sa ating Panginoong Jesucristo, may I request, kung hindi ka nahihiya, please type there, I accept the Lord Jesus Christ, or I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Or just simply click the yes kung ikaw ay nahihiya. But sabi ng Panginoon, if you deny Him, He will deny you also. Huwag mong ikahiya. No? Ipakita mo na hindi ka nahihiya kasi sa langit, hindi ka niya ikakahiya. Thou shall be with me in paradise. Magkakasama mo yung ating Panginoon. Kaya namin kayo tinatawag na brother and sister because may pangako rin ng ating Panginoon. In John 1:12, the Bible says, but as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Amen. To God be the glory. Dahil meron pong nag-accept ng kanilang pananampalataya at yun yung panampalataya na kung buong puso, kung sincere po kayo, may pangako ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, thou shall be with me in paradise. No? If you continue to your faith in Him. Amen. Kaya, thank you for accepting the Lord Jesus Christ. Praise God dahil hindi nyo po hinayaan matapos yung mensahe without accepting the Lord Jesus Christ. Amen. Your decision today is crucial at nagbigay ka po ng desisyon na tama. No? Tama po yung naging desisyon nyo, no? Tanggapin yung ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Katulad ng isang malefactor na tinanggap niya yung ating Panginoon bilang tagapagligtas.
Amen. Let us conclude the lesson. Sabi ng Biblia in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he said, I have heard thee on a time accepted, and in the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon mo dapat gawin, kapatid, mga bisita po namin, kung ikaw ay wala ka pang relasyon sa Panginoon, ngayon mo dapat gawin. Because today, kung ngayon po ang decision mo, upang mabago ang iyong buhay, upang mabago ang iyong lokasyon, a changed life or a changed location, and the comfort of the Lord will only happen if you will decide today. Amen? Today or now. Kung gagawin mo po yung decision mo ngayong araw na ito. So, tayo po ay tapos na sa ating pong isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. Thank you for listening, and thank you for giving your time. So, maraming salamat po sa inyong mga time. Kayo po ay sana po naging blessing po yung mensahe, at tayo po ay mananalangin. Let us close this in the word of prayer. Maraming salamat po, Panginoon Diyos na dakila sa lahat. Thank you for giving us the victorious gospel hour sa gabing ito. Thank you for your enabling grace na matapos at naihayag, Panginoon, yung mga salita mo. Thank you for the professions of faith na tumanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, we pray that hindi lamang po matapos sa profession, bagkus sila po ay makapagpatuloy, Lord, sa kanila pong napiling pananampalataya. At salamat po, God, sa gabing ito. Kayo po ang binibigyan namin ng pagkapurihan, at muli, Lord, kayo po ang mag-guide, manguna sa amin sa pansamantala naming paghihiwalay. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon because lagi pa rin humihipo ng puso ng ating mga bisita. Amen. To God be the glory, at maraming salamat po sa inyong lahat. Good night, and to God be all the glory.